At kaya kung sinasabi na it's very important na you start it right from the very beginning. Oo. Dahil kung nakamali ka, sakit sa ulo eh. Yung pag-repair kasi madi-disrupt yung operations, yung negosyo mo, yun ang ano. Yun, tulad nga nung mga itlog nga namin. Sinasabi ko kanina na kailangan magkaroon ng economies of scale, kailangan 10,000 and above, ano. So pagka may 10,000 ka, gagawin mo yun, ano, tatlong building na mga 3,000, 4,000, ganon. Nang sa ganon, may continuity. Kasi pagka load ka ng isang building, ng layer, pagka nakal na, di wala ka na, tigil ka. Tigil ka. Eh, paano yung mga customers mo? Aalis sila. Pagka umalis, parang hindi na bumalik sa'yo. May naging suki na silang iba. Kaya importante yun, tuloy-tuloy na nasusuplayan mo sila. Yun, para gawin yun kailangan may cycle ka. Kasi nabanggit ko rin na ang manok, habang bata, maliit ang itlog, habang tumatanda, lumalaki. So, kaya may itlog bata, itlog segunda, itlog matanda. So, lahat ng klase meron ka para continuous yung supply mo. Kailangan nila ng ganitong size, meron ka. Ganitong size, meron ka pa rin. At importante yun. Parang isang negosyo, hindi naman po pwede na isa lang yung produkto mo na kailangan nila sa constructions. Kailangan pako, alambre, kung kompleto. Ano man, lahat kompleto meron kayo. Oo. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ito yung ano, tinatawag nga nila choconuts. Bakit sir? Mapapansin mo, ganun kaliit. Ano, medyo namumulaklak na. Mangga yan. Mangga yan. Pero first time ko lang magtatanim nito. Kaya dalawa muna, sinusubukan ko rito. Pero ito, may ano na, may mga buko na. May mga buko na. Hindi ko lang alam kung ano, choconuts ang ano nila sa akin. Ang tawag? Oo. Ng variety? Ang variety. Eh, natutuwa lang ako sa mga ganun. Saan nyo nabili ito, sir? Dito sa Tanawan. Sa Tanawan. Tanawan. Ilang taon na to? Bata pa? Ano ito, tinanim ko lang mga 3 months ago. Ganyan pero nakalaki yun, hindi, sir? ano na siya, medyo malaki-laki na siya. Bilis. Siguro ang nadagdag lang nito itong mga bagong dahon. Bagong dahon. 3 to 4 months, 3 to 4 months lang. Nung dumating, may mga buko na rin, pero eventually nawala, namatay. Pero ngayon ito bago na. Palagay ko mabubuhay na 'yan. Sir Vic. Ayan, kasama pa rin natin si Sir Vic mo at andito pa rin tayo sa kanilang farm. Dito po yan sa Sir Exceptional Farm. Ayan. Primarily, ano po sila, egg layer. Pero ngayon, ipapakita ni Sir yung integration ng farm. Papakita ni Sir yung mga collection niya na fruit-bearing trees. Dito kasi palagi kong sinasabi, parang business and leisure. So yun. So as you can see, mukhang resort, pero chicken farm. So, ito yung mga dragon fruits. Kailang nagkaroon ng fungus. Kaya, pero ang ano nito is normally July to October. Ang fruiting? Ang fruiting. Yun. Actually, nag-replan na ako eh. Kailang hindi ko pa sure kung yung fungus makaka-apekto pa o hindi.
Dito may mga sample lang na ano, tulad nga nito, dalandan tree ito. Ito, Chico. Pagkatapos sa Guyabano. Yan, ito langka. May mga bunga rin, langka. Yan, nasa taas. Then, ito yung Queen Lady na mangga. Okay. And ganon, yung banana, tawag nila bunguhan, yung malaking buwig na ano. Pagkatapos yun, may mga lansones, then yung mga Indian mango. Little of everything. Ano to, sir? Ito, nagtatanim ngayon sila ng ano, ng talong saka ano, siling pansigang. Siling pansigang. Nakabed talaga. Normally ito, kino-consume ng mga staff ko. Pangkain nila. Para bawas, ano? Oo. Cost. Malunggay. Malunggay. Tinanim ko ito dahil doon sa ostrich. Yung malunggay, sir? Oo. Kinakain ng ano. Itong ano, yung bahay ko noon, nung ginagawa, talagang sinagat ko hanggang sa tumabi doon sa ano, lansones. So, bakit, sir? Ayaw kong mawala yung lansones. Oo. Namumunga pa rin yan? Namumunga pa, oo. Siguro by September season. Yun lang ang hirap sa mga ano, fruit trees eh. May seasons eh. May season siya. Oo. Gusto ko rin, ano sir, magtanim ng guapol. Gagawin ko siyang juice. Kasi sa Taiwan, nakastikim ako ng juice na guava. Ang sarap. Baka may potential kaya sa tingin nyo? Yun. Aywan ko lang kasi yun guapol dito. Depende, may mga natitikim akong mga mangga na may lasang parang medisina. Na hindi kaaya-aya sa ano. Yan, pero kung guava na mismo, masarap naman yun talagang ano, dito tayo sa ano. Grabe sir, no? Ang laki ng farm pero konti lang yung tao nyo. Pagkatapos yun nga, walang kalangaw-langaw. Opo. Yun ang ano. Paano yung mini-maintain na ganyan, sir? Anong ginagamit nyo? Wala. Unang-una, kailangan tuyo lang. Tuyo lang? Tuyo lang. Yun lang ang key. Ito yun, ano, ito yun, sa mga itlog. Yun nga. Lahat na re-recycle, na bebenta rin. Tulad nga ng mga sako ng feeds, may bumibili rin yan. Kaya iniipon, binibili rin yan. Galing. Kaya walang sayang eh. Walang sayang. Ito yun, ano. Ano ito, sir? Mga frozen egg. Yung mga, kasi ang itlog, pagkabasak na, hindi mo may tatago. Opo. So, ang ginagawa namin, kinakasaw namin, pagkatapos, pinaplastic nga namin, pini-freezer namin. Pagkatapos, ito yung pang ano namin sa mga charitable institutions. So, yun ang ano. So, every week, tulad ng nabanggit ko nga, equivalent sa 1,800 eggs. Yun, dine-deliver ko para doon sa mga ano, mga different institutions para sa mga feeding programs naman nila. Galing. Walang nasasayang talaga. Saka yun sa business, kailangan naiisip mo na meron kang binabalik sa ibang tao. Hindi yung puro kabik lang. Kaya para medyo i-bless ka lang ni God. Ito, kung
mapapansin mo, nung dati-rati kasi ito yung daan ko palabas. Pagkatapos nung na gagawa ko ng isa pang daanan, tumama doon sa Kasi noon nung hindi pa na ito, puno ng punong kahoy ito. So nung nilinis na, saka tumampat yung Nara tree ko. May Nara tree pala. Nandyan, alam ko, kailang hindi mo makikita na dahil masukal. Sobrang masukal. Oo. Nilihis ko yung kalsada para mas safe yung Nara. So, para sa akin, yung mga punong ganon, hindi dapat putulin. Yung mga tanim nga rito, nag-umpisa sa kalamansi. Okay. Kaya yung kalamansi, frinan ko. Kasi pati yung mga biyahero, minsan ngailangan sila ng kalamansi, pumipitas-pitas na lang sila. Pagkatapos ng kalamansi, sinundan ko ng avocado. Ito, avocado. May mga bunga, sir. Oo. Malapit na. Actually, few weeks na lang. Harvest na yan. Oo, harvest na. Ito nahaluan ng ibang variety. Pero itong variety na ito, ang ganda. Lalaki ng halos 3 piraso, 1 kilo. Pagkatapos walang kaugat-ugat. Evergreen siya, hindi siya nagta-turn violet. Ang ganda. Yung meat nga niya, very creamy. Ang sarap. Kaya pagka yung season na at kasama ko yung mga classmates ko, mga kaibigan ko, dinadalan ko sila, tuwang-tuwa sila. Saan ka nag-engineering, sir? Sa UE. UE. Sa UE, sa CM Recto. Opo. Ito yung mga dito ang pomelo is lukban tawag nga nila. Lukban. So ito ang yung kabila, puro lukban naman. So sinundan yan, lukban. After avocado. Every season may prutas meron akong prutas. Ganda dami niyang bunga. Yan. Yun mga bananas, mga yan walang season, siyang papaya. Yun ang tuloy-tuloy. Ito naman ang mga chico. Chico. Sarap din to. Talagang pero ang itinanim ko puro yung mga grafted. Para nang sa ganon hindi maghintay ng napakatagal. At hindi malalaki. Hindi lumaki masyado. Tulad nga nung meron akong isang puno na avocado. Lumaki na ng ganon, wala pang prutas. Kasi galing sa seed yan. Ang sarap naman, sir. May farm ka para pambigay mo lang sa friends. Ito mga rambutan. 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 Namumulaklak. Namumulaklak na. Kaya lang hindi malaman kung makakasurvive ngayon sa init ngayon. Itong mga pagka yung mga bisita ko, uy, pitas. Pitas kain. Ang sarap. Yun ang iba yon namimitas ka lang eh. Iba yung bumibili sa palengke. Yes. Ito sir, duhat. Duhat binigyan ako ng isang duhat. Sabi ko wala akong hilig sa duhat pero sabi niya sige taniman lang. Tanim lang. Tanim lang. Sabi ko sige. Namumulaklak na yata. Meron ba? Ayan Season niya kasi. Maliit din siya, sir. Grafted din to. Grafted din ito. Pero yung avocado na hindi grafted, ayan. Laki. Wala pang bunga. Wala pang bunga. Tagal. Ito santol. Namulaklak na rin ito. Namulaklak na rin. Pagkatapos nga nito, ito mga rambutan. And then ito nahaluan na ng mangga. So itong mangga
Tawag namin dito Queen Lady. Pero yun sa pinipicture nyo, tawag nyo Katimon. Oo. Ayan, no? Yan, may bunga siya. Yan, Ayan. Ayan, Wow. Queen. Sa kabila pa, marami. Noong unang makakita ko nung Ito pwede mo nang i-harvest ito. Oo. Ito pwede mo nang i-harvest. Queen. Oo. Season niya ngayon, sir? Halos na na. Oo. Tapos Ayan. na. Wow. Ayan, Ang dami. Yan. Sir, may grafted din nito. May grafted Yun din nga. ito. Grafted po to? Supposedly grafted, pero hindi ko alam. Ang laki. Itong year lang namunga. First year. Oh. Ito, i-harvest mo na. Ayan, gusto niya yan, sir. Para i-video mo na. close up mo. Ganun to direct, di ba? Ayan. Lapit mo sa Ang Facebook bango. para makita nila. Queen Lady, sir. May Queen Lady. May dakta na lumalabas. Ingat ka lang kasi fresh pa eh. Thank you. Queen Lady. Queen Lady. Ito kay Mito. Oo. Kay Mito itong katatapos lang nitong February. February na. Maraming binunga, sir. Marami rin. Pero itong mga mangga, hindi ko maintindihan bakit siya nak-skip. Let's say ito yun puno na ng fruits last year. Oo. Ngayon wala siya. Hindi siya nagbunga. Oo. Ngayon ito, meron isa ako ngayon natatat ng bulaklak. Ito, ang dami. Oo. Ang daming bulaklak ngayon. So, hopefully, lumaki rin sila. Opo. Pero yun, pagka nakikita ko, parang iisipin ko, parang hindi mangga eh. Tingnan mo, parang mga cashew nuts ang mga itsura nila. Pero pagka titingnan naman natin sa leaves, mangga na. Pagkatapos Queen din to, sir? Queen Lady rin Queen ito. Lady. Ngayon, meron akong ito dating puno ng avocado. Avocado rin? Oo. Ay, lalaki, sir. Oo. Wow. Nung na-harvest ko, umabot ng 1.3 kilos. Ang isa? Ang isa. Pero ngayon, nung nag-harvest ako noon, medyo masukal. Isa lang ang naging bunga. Pero ngayon, marami sila. Hindi ko lang alam kung hanggang gaano kalaki sila lalaki. Lumang puno na siya. Luma. Oo. Sabi nila, sir, pinuprune daw yan para magbunga ng madami. Luma. Nadat na naman na to, sir. Oo. Pero ang lalaki ng bunga. Actually, yun nga kapitbahay nga namin. Sabi nga nila, kasi masukal ito. So, sabi nga niya, meron kayong avocado ron, ang ganda. Palagi nga kami pumupunta rin para kumuha ng avocado eh. Pero hindi ko mahanap-hanap. Nung naglinis lang. Oo. Kasi nagtanim ako ng panibago. Ang gaganda, tingnan mo, lalaki. Green din po, sir, no? Class A. Siya? Nag-violet siya. Ito, puro kaimito ito. Mahilig rin ako sa kaimito. Dati-rati, meron kaming papunta kami ng Infanta. Okay. Dumaan kami sa, anong tawag noon? Fami. Meron kaming nabili na yun kaimito niya, heart shape. Oo. Pagkatapos sa loob niya, heart shape din. Pagkatapos ang tamis niya. Kaya lang sumunod na taon,
Pinapasyalan nga namin, wala na. Kasi may nagdala lang. Yun sa tindera doon. Pero sa PAMI namin, ano, Yung mga pagkatapos, saging. oo, sa ano, puro mga saging na, saka mulberry. Okay. Dito sa, ano, pero mainit na ngayon. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit yung mulberry ko, ang liliit. Pruning, sir. Pinuprune ko ng pinuprune kaya ayaw pa rin. Ano, yan, yun, lahat nga noon puro mga mulberries. Itong mga puno ng mangga dati, sadyang pinaben ko para nang sa ganon mababa. Yung pala dwarf na rin siya. Hindi pala kailangan. Pinatumba ko pa para bumaba. Yung pala hindi kailangan. Ito yung mulberry mo, sir. Ito yung mga mulberries ko. May mga ano rito eh. May mga bunga eh. Yan o. Mga bunga. Oo. Pagka ano nga, pagka hinok na, yan o, basa. Yan may amoy. May amoy. Oo. Luwang? Actually, ang ano ko, pwede pa ako magkaroon ng isang building dito eh. Kailangan hindi ko na kako pang buffer zone ko na ito. Oo. Yun lang, kaya ang ano nga niyan is business and leisure. Business and leisure. Galing. Kasi hindi naman po pwedeng puro leisure lang. Kailangan rin natin ng konting income para masuportahan rin natin nung ibang bagay. Tulad ka nung pumutok yung Taal, Vulcan Taal. So meron mga refugees na tumira doon sa malapit dito sa amin. So yung mga manok at itlog, sinusuplayan nga namin para pagkain nga nila. Hanggat sa bumalik sila sa lugar nga nila. So, ganun lang. Palagi kailangan meron tayong portions na kawang gawa. Hindi pwedeng puro kita lang ang iniisip nga natin. O dapat kumita, sir, yung business, yung farm, para may pang... Tama po. May pang kasi charity. kung wala ka namang kinikita, hindi mo na magagawa yun. Pagka malamig ang panahon, ang sarap maglakad dito eh. Ang yaman ng LG, ang daming layer farms dito. Mahigit 1,000. Mahigit 1,000. Mahigit 1,000. Ito, marami rin. Ito, nasa ano pa ito. Ayan, ganyan. Pero may kataon na nagkaroon ng sir, ng araw na minsan ganun din, nahirapan din kaming mag-match ng ako rin naman, ang ano ko noon is na kasi marami akong napapanood eh. Pero good or bad, na-enjoy ko rin. Kailangan iniisip ko nga na there's something in my farm. Yes, sir. Na wala sa typical na mga pinipicture nyo. Maybe para maiba rin kasi yes, sir. Kung puro yun. Yung lalakarin nyo ng gaano kalayo pagkatapos sa isang puno, parang yun na. Sir. Salamat dito. Salamat. Medium lang ako. Ay, medium. Medium lang ako. Ano lang dala ko, sir? Excellent. Maliliit lang ang sir, ang sizes. Okay. Maliliit lang sizes. Sige. Yan. Thank you. Thank you. Yan, sir. Yun nga po, nakita natin yung farm ni Sir Vic, no? Isang layer farm, pero tingnan mo, parang nandito tayo sa resort.
maganda yung simoy ng hangin, wala kang naamoy na mabaho, at yung paligid, resort type talaga. Pati yung mga mga tirahan ng mga tao ko. Yes. Yung mga ibang biyahero, sabi nga nila, parang nasa Camellia kayo ha. Camellia Homes kayo. Dahil pati sa mga harapan nga nila, tinaniman ko rin ni landscape ko. Para hindi yun, hindi katulad ng mga ibang farm na sinasabi ko nga, sa ilalim ng poultry farm, doon, mga lumang yero, lumang kahoy, pinagtatakpi-takpi, pagkatapos doon na sila. Kaya sabi ko, ang hirap naman kasi yung mga insekto sa farm, gaano man kalinis, nandyan yung mga insekto. Ngayon, pagka natutulog ka, bigla na lang mapupunta sa katawan mo, mahirap din. Kaya bigyan nga natin ng magandang lugar na tirahan. Kaya kahit papano, I always believe na yun nga, hindi mo magagawa ang isang bagay kung walang taong tutulong sa iyo. Yes, at itong mga taong ito, kailan masaya sila. Masaya sila. Kung hindi sila masaya, wala. Hindi aalis sila o hindi sila magiging produktibo. Or may gagawin silang hindi maganda. Tama po. Kaya yun ang sa akin is treat nicely, treat your employees nicely, and they will return it back to you. Sir Vic, thank you for watching Agribusiness po. Thank you also. Actually, I enjoyed it very much. I enjoyed watching very much. Salamat po. Lahat ng klase, yung mga mga ganon, kahit sa ibang bansa, sa Taiwan, pumupunta rin ako sa mga farm. In fact, aywan ko kung kanina nabanggit ko nga yun, Amadeo nga namin, balak kong gawin na nature farm. Yes. But then, unfortunately, it belongs to the family corporations. So, hindi natuloy. Okay. Kaya, yan. Ito yung naging kapalit. Ito, dito na. Sarili ko, hindi. Family with your brothers? With my brothers, Kasi hindi lahat ng tao naniniwala sa agri. Hindi lahat naniniwala sa agri. Ang sa akin nga is yung agri, unang-una, food security. Importante yun. Kaya kailangan i-encourage natin ng tao na magtanim. Kahit papano. Ngayon, at the same time, yun nga, yun educations. Yeah. So, yun nature farm na ipapatayo ko sana is geared toward na mabigyan ng pagkakataon ng mga estudyante, yung mga public na mahilig rin sa farm, na makapasyal, at to learn also. Kasi doon, balak ko noon talaga magkaroon ng aquaponics, hydroponics, at yung mga iba't ibang mga sistema pa, mga drip irrigations, para nang sa gano'n, maintindihan nga nila. And at the same time, to identify kung ano-anong mga plans, anong mga pangangailangan nga nila. Para nang sa gano'n, yun iba, pagka na-encourage nga sila, kahit sa bubong nga nila o saan man, maaari silang magtanim. Sir Vic, yung mga, are you open kung may mga magtatanong, ng advice sa'yo? Wala naman problema sa akin yun. In fact, sinasabi ko, mapalat ako at meron kaming neighbor dito na very willing to share his knowledge. At kaya kung sinasabi na it's very important na you start it right from the very beginning. Dahil kung nakamali ka, sakit sa ulo Yung pag-repair kasi madi-disrupt yung operations, yung negosyo mo, yun ang Yun tulad nga nung mga itlog nga namin. Sinasabi ko kanina na kailangan magkaroon ng economies of scale, kailangan 10,000 and above So pagka may 10,000 ka, gagawin mo yun tatlong building na mga 3,000, 4,000 ganon. Nang sa ganon, may continuity. Kasi
pagka load ka ng isang building, ng layer, pagka nakal na, di wala ka na, itlog. Tigil ka. Paano yung mga customers mo? Aalis sila. Pagka umalis, maring hindi na bumalik sa'yo. May naging suki na silang iba. Kaya importante yun, tuloy-tuloy na nasusuplayan mo sila. Yun, para gawin yun kailangan may cycle ka. Kasi nabanggit ko rin na ang manok, habang bata, maliit ang itlog, habang tumatanda, lumalaki. So, kaya may itlog bata, itlog segunda, itlog matanda. So, lahat ng klase meron ka para continuous yung supply mo. Kailangan nila ng ganitong size, meron ka. Ganitong size, meron ka pa rin. At importante yun. Parang isang negosyo, hindi naman po pwede na isa lang yung produkto mo na kailangan nila sa constructions, kailangan pako, alambre, kung ano man, lahat kompleto meron kayo. Yan, sir. Thank you so much po. Salamat rin sa pagpunta niyo rito at hindi lang naman nakapagbigay ako ng konting kaalaman ko rito, kung hindi, marami rin akong natututo sa inyo. At salamat sa ano nyo, sa agribusiness nyo. May messenger ba kayo? Paano kayo i-message ng mga gustong magtanong sa inyo? Meron naman po. Nasa Vicente Ngo pa rin ang messenger ko. Para kaming namalengke. Hindi, tamang-tama. Galing sa farm eh. Galing sa farm. Kasya po doon. Baka maano yung oil stage. Hindi kayo maano yan. Ayan, ganyan na. Lahat yan, puro dito galing. Walang galing sa ano. Ayan. Sir, salamat po. Salamat rin. Salamat. Okay. Simple lang. Ano. Apa. Simple lang. Unti-unti niya na lang sinasabi yung kanyang Nagugulas na siya. Grabe yung mangga niya ha, pamigay lang lahat yun. Painugin ko daw. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.